Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 681. Madugong Labanan. She. Sa sandaling tumunog ang sigaw ni Yundo, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect, naganap na nakapaligid sa Primer Clan hanggang sa walang makadaan, ay agad na nagdala ng isang matalim na aura ng espada at sumugod patungo sa napakalaking mansyon na parang tigre na kakababalang mula sa bundok nito. Ang mga sigaw ng pagpatay na agad na pumutok ay naging sanhi ng pamumutla ng mga mukha ng maraming nakapaligid na nagmamasid. Patayin. Isang malinaw at malamig na sigaw din ang umalangaw habang ang di mabilang na bilang ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect ay nagdagsaan patungo sa Primer Clan na parang tubig baha. Kaagad, maririnig ng isa ang tunog ng mga pana na banibitbit sa buong mansyon. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na mga arrow ang napunit sa hangin, na ginawa itong umuulan ng mga palaso na dumagsa sa puting kulay na agos. Tahimik na hinaranggan ng mga umuulan na arrow ang ilan sa mga umaataking momentum ng Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang hindi mabilang na mga kumpol ng maliwanag na Daochi ay lumundag at ang mga epekto ng mga arrow ay lubhang nabawasan. Gamit ang momentum na ito, ang puting kulay na torrent na iyon ay mas lumapit sa mansyon. Ang ilan sa mas mabibilis na tao ay nasa malapit na sa mismong mansyon. Plop. Plop. Gayunpaman, nagkaroon muli ng hindi pangkaraniwang mababa, malalim na tunog ng mga busog na iginuhit ng ang pag-atake ng Mystic Cloud Sect ay pumasok sa loob ng 100 metro mula sa mansyon. Pagkatapos nito, maraming mga arrow, kulay dugo ang kulay, ang biglang pumutok ng paputok mula sa mansyon. Ang mga pulang dugong umuulan na palaso na ito ay malinaw na nagtataglay ng malaking pagkakaiba kumpara sa karaniwang umuulan na mga palaso mula kanina. Ito ay maaaring iba sa tunog na ibinubuga ng ang katawan ng palaso ay lumipad sa kalangitan. Bukod dito, nang tumama ang mga umuulan na arrow na ito sa disipulo ng Mystic Cloud Sect, ang Daochi na nananatili sa ibabaw ng kanilang mga katawan ay malinaw na hindi naging hadlang sa arrow. Sa halip, dahil sa sobrang lakas, ang natitirang lakas ng palaso pagkatapos nitong tumagos sa katawan ng isang tao ay tatagos pa sa katawan ng taong nasa likod. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas ng pag-atake ng palaso ay naging dahilan upang ang mga taong nanunood mula sa malayo ay nakaramdam ng lamig sa kanilang buong katawan. Ang kulay dugo ng mga arrow ay bumaril at nag-iwan ng malabong bakas sa kalangitan. Sa bawat oras na pumutok ang isang arrow, ito ay magiging sanhi ng mahinang pagbagsak sa lupa ng mga disipulo ni Mystic Cloud Sect. Sa hitsura nito, ang Primer Clan, bilang nangunguna sa tatlong malalaking clan sa Geama Empire, ay hindi isang malambot na persimmon na maaaring kurutin ng iba ayon sa gusto nila. Kahit na sa lakas ng Mystic Cloud Sect, imposibleng maalis nila ang Primer Clan nang hindi nagsasakripisyo ng dugo. Ang iilang tao sa langit ay hindi nagambala sa mabangis na labanan na nagsimula na sa ibaba. Nahinto sa ere si Yundo at yon siya saglit bago sabay na ginalaw ng dalawa ang kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, sumugod sila patungo sa Haibadong. Nang makitang talagang sumugod ang dalawa sa Haibadong, si Primer Tengshan ay agad na sumigaw ng malamig. Dalawang matandang bastos, nakalimutan mo na ba ako? Hihihi. Tengshan, paano kami maglalakas loob na kalimutan ka? Hindi na kailangang makisali sina Elder Yondo at Yonsha sa pakikitungo sa iyo. Hayaan mo silang tapusin ng mahinahon ang Haibadong. Katatapos lang ng boses ni Primer Tengshan nang biglang lumipad ang dalawang figure mula sa unit ng malaking Mystic Cloud Sect sa ibaba. Sa wakas, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at nasuspine sa isang lugar na hindi kalayuan sa Primer Tengshan. Yunshu, talagang hindi inaasahan na maging kayong dalawa ay dumating. Agad na nadurog ang puso ni Primer Tengshan nang makita ang biglang pagsulpot ng dalawang taong ito. Ang dalawang taong ito ay mga elder din mula sa Mystic Cloud Sect. Kahit na hindi sila kasing lakas ni Yondo at Yonsha, eksperto pa rin sila sa klase ng dawang. Sa hitsura nito, ang Mystic Cloud Sect ay talagang inilagay sa kabisera upang harapin ang Primer Clan. Ang pasensya ng pinuno ng sekta sa iyong Primer Clan ay umabot na sa limitasyon. Kaya, huwag mo kaming sisihin. Kami ay kumikilos lamang sa mga utos. Ang dalawang taong ito ay tila kilala si Primer Tengshan.
Kaya naman, nagkaroon ng kawalan ng kakayahan sa kanilang mahinang boses. Madilim at madilim ang mukha ni Primer Tengshan. Tumingin ang kanyang mata sa direksyon kung saan matatagpuan ang Haibadong. Lumapit na sina Yondo at Yonsha sa huli habang hinaranggan siya ni Yonfu at Yonshu. Ang tatlong makapangyarihang aura mula sa kanilang mga katawan ay naging dahilan upang ang Daoqi sa kanyang katawan ay hindi makapag-circulate ng maayos sa kabila ng kanyang pagkakalayo. Ang isang elite na si Dawang ay talagang malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang ordinaryong Dawang. Dapat kang mag-ingat, haharapin ko ang 2 taong ito. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Habang nag-aalala si Primer Tengshan tungkol sa Haibadong, ang malalim na boses ng huli ay naihatid sa kanya. Naiiwas lamang ni Primer Tengshan ang pag-aalala sa kanyang puso nang marinig niya ito. Bumaling ang tingin niya sa kalaban na nasa harapan niya. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang malakas na Daoqi ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay maaaring hindi maihahambing sa Haibadong ngunit hindi ito isang bagay na dapat maliitin. Paumanhin sa pagkakasala sa iyo. Sina Yonfu at Yonshi ay hindi nang ahas na maliitin ang kanilang kalaban dahil naramdaman nila ang enerhiyang alon na lumabas na mula sa panig ni Primer Tengshan. Sumigaw sila patungo sa Primer Tengshan bago agad na ay pakpak ang kanilang mga pakpak. Naging itim na anino, sinugod nila ang huli. Pinagmasdan ni Primer Tengshan ang 2 figure ng tao na nagmamadaling lumapit na may malungkot na mga mata. Ang pagmamataas na hindi lumitaw sa loob ng maraming taon ay sumibol din sa kanyang puso habang siya ay tumawa hanggang sa langit. Sige. Ngayon, kahit na hindi matakasan ng aming Primer Clan ang kalamidad na ito, masasaktan ko rin ang iyong Misty Cloud Sect. Matapos tumunog ang halakhak, ang pares ng mga pakpak ng Daoqi sa likod ni Primer Tengshan ay ikinumpas at sumugod siya patungo kina Yonfu at Yonshu sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig ng walang anumang takot. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang parang kulog na enerhiyang pagsabog sa kalangitan sa itaas ng Jiama Sacred City. Ang buong kabisera ay sa sandaling ito, itinapon ang lahat ng kanilang mga tingin patungo sa malaking labanan sa pagitan ng malalakas. Ang labanang ito ang magpapasya sa kaligtasan ng Primer Clan. Habang sinimulan ng Primer Clan at ng Misty Cloud Sect ang buhay at kamatayang pakikibaka, mayroong ilang lugar sa loob ng kabisera na ganap na tahimik. Mayroong ilang mga tao na tahimik na nakatayo sa isang mataas na tore na matatagpuan sa loob ng imperial na lungsod, na nagpapahintulot sa isa na matano ang buong lungsod. Ang kanilang mga titig ay pinag-aaralan ang nakakapukaw ng kaluluwang labanan na sumiklab sa malayo. Ang taong nakatayo sa harapan ay isang matandang lalaki na nakasuot ng lino. Puno ng kindat ang mukha ng matanda. Sa sandaling ito, ang mukha ng matandang iyon, na kadalasan ay parang isang matandang balon, ay kasalukuyang puno ng walang katapusang pakikibaka at kawalan ng katiyakan. Great-grandfather, wala ba talaga tayong gagawin? Isang matangkad, binibini na naka-purple gown, na nakatayo sa likod ng matanda na nakasuot ng linan na may medyo mahigpit na tingin sa kanyang magandang mukha, sa wakas ay nagsalita matapos hindi na makatiis habang pinapanood ang malaking labanan sa di kalayuan. Sa pagtingin sa purple gold phoenix crown sa kanyang ulo, na kumakatawan sa kanyang katayuan, tila medyo mataas ang kanyang katayuan. Yaoye, dapat mo ring malaman kung gaano kalakas ang Misty Cloud Sect sa kasalukuyan. Kung magagalit tayo sa matandang ungol na iyon na si Yunshan. Bumantong hininga ang matandang nakasuot ng linan habang sumagot siya. Si Yaoye, ang matangkad, eleganteng babaeng ito na nakasuot ng purple gold phoenix crown sa kanyang ulo, ay nakakagulat na ang nakatatandang prinsesa ng imperial na pamilya na ilang beses na nakilala ni Xiaoyan noon. Ngunit lolo, dapat mo ring malaman kung anong uri ng ligaw na ambisyon ang nilalaman ng mga aksyon ng Misty Cloud Sect nitong ilang taon. Baka kaya pa nating makipaglaban sa kanila kung makikipagtulungan tayo sa Alchemist Association at sa 3 malalaking angkan. Gayunpaman, kung uupo tayo at panoorin silang maalis ng Misty Cloud Sect ng paisa-isa, malamang na ganoon din ang wakas ng pamilya natin. Sa sandaling ito, ang babaeng emperador na ito, na unti-unting nagsimulang pamahalaan ang buong imperyo, ay nagkunot ng kanyang mga kilay at medyo nababalisa. Natahimik si Jialao sa mga matatalas na salita ni Yaoye.
Na si Yunshan sa huli ay isang mabigat na bato na dumidiin sa kanyang puso. Malinaw niyang alam na malamang na hindi napakahirap para sa matandang Ro na iyon na patayin siya dahil sa lakas ng dating. Kapag namatay siya, mawawalan ng proteksyon ang imperial na pamilya. Noong panahong iyon, malamang na mas malaki pa ang panganib na nakaharap sa kanila. Kaya naman, napakahirap pa rin para sa kanya na magdesisyon kahit na sa harap ng isang napakahalagang sandali. Hintayin natin. Bumantong hininga pa rin si Jia Lao pagkatapos ng mahabang katahimikan. Kinaway-kaway niya ang kamay at tumingin sa Energy Fairy Works na pumutok sa langit sa hindi kalayuan na may madilim na ekspresyon. Ang ilang kawalan ng magawa at pagkabigo ay sumilay sa maningning na mga mata ni Yao Yen nang makita niyang si Jia Yao ay kumikilos pa rin ng walang pag-aalinlangan sa ganoong sandali. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon kung saan matatagpuan ang Primer Clan. Maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na ang tuktok ng tatlong malalaking angkan ay makagawa ng isang himala at makaligtas sa pag-ataking ito ng Misty Cloud Sect. Ang isang matandang lalaki na nakasuot ng alchemist robe ay tumingin sa lugar kung saan ang enerhiya ay sumasabog na may kumikislap na mga mata sa bubong ng isang gusali sa Alchemist Association. Paminsan-minsan ay hinihigpitan at nire-relax niya ang kanyang kamao. Halatang hindi kalmado ang puso niya. Chairman Fama. Ang isa pang matandang lalaki sa likod ng matandang ito, na nakasuot din ng alchemist robe, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Si Fama, na nagkaroon din ng ilang relasyon kay Xiaoyan noon, ay namamahala pa rin sa Jiama Empire's Alchemist Association makalipas ang 3 taon. Maghintay muna tayo. Bahagyang umiling si Fama habang nagsasalita sa paos na boses. Napabuntong hininga lamang ang matandang nasa likuran nang marinig niya ang mga salita ni Famaria. Ang mga pangunahing miyembro sa angkan ng Nolan ay nakatayo din sa isang mataas na gusali na nakatingin sa away na sumiklab sa malayo. Ang taong nakatayo sa pwesto ng pinuno na may hindi tiyak na ekspresyon ay natural na ang pinakamalakas na tao sa loob ng angkan ng Nolan, si Nolan Jia. Ama, ang bagay na ito. Nagpahayag si Nolan Su ng isang solemn na ekspresyon habang mahinang nagsasalita sa likod ni Nolan Jia. Maghintay. Hinigpitan ni Nolan Jia ang kanyang dating mukha. Matagal bago niya inilabas ang salitang ito. Siya rin ay hindi nang ahas na saktan ang napakalaking nilalang na kilala bilang Misty Cloud Sect. Bagamat si Nolan Yanran ay miyembro din ng Misty Cloud Sect, hindi lamang si Yunyun ay isinailalim sa house arrest kundi si Nolan Yanran ay nakapasok din sa tinatawag na Gate of Life and Death. 3 taon nang walang balita sa kanya. Kahit siya ay hindi alam kung patay na ba siya o buhay. Sana, palayain ng Misty Cloud Sect ang aming Nolan Clan dahil kay Yanran. Mapait na tumawa si Nolan Su habang tahimik siyang nagsasalita sa kanyang puso. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang dignidad ng angkan ng Nolan ay ganap na mawawala. Ang isang katulad na pag-aalinlangan at pakikibaka ay pinagtibay din sa angkan ng Mo, na isa sa 3 malalaking angkan. Gayunpaman, ang huling conclusion ay walang sino mang tao ang nangahas na humakbang pasulong at magsabi ng isang bagay sa ganoong sandali. Ito ay dahil alam nila na sa Misty Cloud Mountain na matatagpuan malapit sa kabisera, mayroon pa ring elite na Daozang na may lakas na tanggalin ang alinmang clan, si Yunshan. Sa ganoong sandali, ang tanging magagawa nila ay ilagay ang kanilang pag-asa sa isang himala. Kung matitiis ito ng Primer Clan, magkakaroon ng lakas ng loob ang iba pang mga paksayon na talakayin ang pakikipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pag-asa sa momentum ng tagumpay na ito. Habang ang Primer Clan at ang Misty Cloud Sect na naglalaban ay pumasok sa isang puting mainit na estado, mahigit 10 napakalaking lumilipad na magical beast ang mabilis na sumugod sa kalangitan mahigit 100 kilometro mula sa Jiama Sacred City. Isang puwersa na yayanig sa buong Jiama Empire ay paparating na. Battle Through the Heavens. Kabanata 682. Sumugod sa kabisera. Klang. Ang mga talam na tinina ng sariwang dugo ay nagbanggaan, na pumutok sa mga alon ng mga spark. Ang mga figure ng tao ay kumikislap at ang mababang, malalim na tunog ay naglabas ng ang talam na tumawid sa laman ay nakakatakot na tumunog sa labas ng mansyon na ito, na puno ng mga tunog ng pagpatay. Pagkatapos ng ilang round ng pagsingil at pagpatay,
ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay nagtiis ng ilang alon ng counter-attack ng Primer Clan. Ang totoong malapit na banggaan ay sumiklab nang magsimula silang sumingit sa panlabas na bakuran ng mansyon. Bagamat ang Mystic Cloud Sect ay nag-recruit ng malaking bilang ng mga disipulo sa loob ng ilang taon na ito, natural na hindi nila magawang sanayin ang mga ito upang maging napakalakas na mga individual sa loob ng maikling panahon. Ang Primer Clan, gayunpaman, ay naiiba. Karamihan sa mga bantay ng angkan ay mga elite na espesyal na sinanay sa loob ng maraming taon. Kaya naman, kahit na nalampasan sila ng sumiklab ang malapitang labanan, ang Mystic Cloud Sect ay maaari lamang makipaglaban sa pinakalabas na bahagi ng Manor kahit gaano pa sila kabaliw sa paligid. Nahirapan silang maningil sa loob ng Manor. Sa sandaling ito, ang napakalaking Manor na ito ay hindi magagapi sa ilalim ng mahigpit na depensa ng Primer Clan. Bagamat ang Mystic Cloud Sect ay dumating ng marahas na naniningil, sila ay naitaboy pa rin sa labas nito. Ang panlabas na kapaligiran ng asyenda ay ganap ng ginawang isang madugong hilingan ng karne. Dumating at umalis ang mga kutsilyo at espada. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang matalim na kahabag-habag na iyak. Ang sariwang matingkad na pulang dugo ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Kinulayan nito ang matataas na pader ng Manor na parang natatakpan ng pulang kurtina. Isang masangsang na madugong pabango ang dahan-dahang kumalat bago kumalat sa buong lungsod. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tagamasid na nasa matataas na lugar sa paligid ng larangang ito ay natahimik na sa gitna ng miserableng pagpatay na ito. Pinagmasdan nila ang magkabilang panig na paulit-ulit na nahuhulog sa pool ng dugo na parang pinuputol na trigo. Sa kabila nito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng paghinto ang kulay puting pag-ataking iyon na parang alon. Ang mga miyembro ng Primer Clan sa loob ng Manor ay paulit-ulit ding lumusot sa mabangis na mukha. Sa wakas, naging dugo pula ang kanilang mga mata nang marahas silang bumangga sa puting kulay na alon. Sa sandaling ito, ang mga taong ito, na mga tagamasid, ay malinaw na nakadarama kung gaano kamura ang buhay ng tao. Bang! Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang biglang tumunog sa kalangitan. Ang lahat ng mga tingin sa lungsod ay tumingin sa paligid at agad na nakita ang Primer Tengshan na pinilit na pabalaykan nina Yunfu at Yunshu. Mula sa hitsura ng sitwasyon, tila medyo nahihirapan si Primer Tengshan na harapin ang dalawang ekspertong si Dao Wangs dahil sa kanyang lakas. Ang mga pakpak sa likod ni Primer Tengshan ay naka-flap. Noon lang niya napatatag ang kanyang figure. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig matapos magkaroon ng bahagyang pinsala sa matinding labanan kanina. Tengshan, itigil ang paglalagay ng matigas ang ulo na pagtutol. Bagamat, tayong dalawa ay walang laban para sa iyo batay sa individual na lakas, matatalo ka lang kapag tayong dalawa ay magkahawa-kamay. Dahan-dahan ang pinatatag ni Yunfu ang gulat na Daochi sa kanyang katawan at umiyak sa malalim na boses matapos makita ang Primer Tengshan na pinilit na bumalik. Walang pakialam si Primer Tengshan sa sigaw ni Yunfu. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay tumingin sa battle circle ng Haibagong. Sa sandaling ito, ang labanan sa lugar na iyon ay mas matindi pa kaysa sa lugar kung saan siya kasalukuyang naruroon. Ang malabong mga figure ng tao ay kumikislap sa kalangitan, na naglalabas ng nakakapanginginig na lupa na enerhiyang ripples kapag sila ay paminsan-minsan ay nabangga. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay nahihirapang malinaw na obserbahan ang sitwasyon ng labanan, malinaw na nakita ito ni Primer Tengshan. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng tatlong tao ay maaaring maging lubhang matindi, ngunit medyo mahirap pa ring sabihin kung sino ang magwawagi. Bagamat hindi masyadong dalisay ang lakas ng dawang nina Yondo at Yunsha, natural na dadami ang kanilang lakas dahil magkahawak kamay silang dalawa. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na silang dalawa ay nag-collaborate gaya ng ipinapakita sa kung paano magkasabay ang kanilang collaboration. Sa katunayan, nagawa nilang mapanatili ang isang sitwasyon kung saan hindi sila natatalo sa kabila ng kanilang individual na lakas na mas mahina kaysa sa lakas ng Haibagong. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Haibagong at ng iba pang dalawa ay malinaw na pumasok sa isang puting mainit na yugto. Ang anumang aktibidad sa labas ng mundo ay hindi nagawang makagambala sa kanila. Nakatingin lamang ang kanilang mga mata sa kumikislap na figure ng kabilang partido.
Talagang hindi inaasahan na naging napakalakas ni Yondo at Yonsha kaya naiiwasan nilang matalo kapag nakikipaglaban sa Old High. Bahagyang nadurog ang puso ni Primer Tengshan nang makita niya ang sitwasyon kung saan mahirap para sa isang mananalo na magpas siya. Sa hitsura nito, maaaring kailanganin ng Old High ang mahabang panahon upang talunin ang 2 taong iyon. Bukod dito, hindi favorable ang sitwasyon sa kanyang panig. Kung siya ay hindi sinasadyang matalo, maaaring pumasok sina Yonfu at Yonshu sa ibang labanan. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay maaaring maging isang panig. Kailangan kong ipagpaliban ang 2 taong ito at bigyan ng sapat na oras si Old High. Nagdikit ang ngipin ni Primer Tengshan. Sinamantala niya ang pagkakataon ng hindi masyadong matatag ang hininga ng dalawa para masulyapan ang sobrang matinding pagpatay sa ibaba. Sa sandaling ito, ang panlabas na bahagi ng manor sa ibaba ay ganap na tinina ng sariwang dugo. Ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect at ang mga bantay ng Primer Clan ay nakipag-away sa bawat pulgada ng lupa. Kahit na ang lakas ng mga bantay ng Primer Clan ay medyo mas malakas kaysa sa mga ordinaryong disipulong ito ng Misty Cloud Sect, nanalo ang huli sa bilang. Ang kanilang mala-torrent na pag-atake mula sa lahat ng direksyon ay sumisingil sa defensive line ng Primer Clan ng buong lakas. Mahigit sa kalahati ng panlabas na bakuran ng manor ay nawala na sa ilalim ng ganitong uri ng buong lakas na pagsugod. Medyo hindi pabor ang sitwasyon ngunit maswerte na naroon si Yafei at ang iba pa na nag-uutol sa loob ng manor. Kaya naman, hindi ito mukhang masyadong magulo. Maraming malinaw na natatanging defensive line ang sumaklaw sa napakalaking manor na ito. Malamang na ang Misty Cloud Sect ay kailangang magdusa ng lubos na pagkatalo para sirain ang lahat ng mga defensive line na ito. Anong mukha ang kailangan kong mabuhay kung mawawala sa akin ang ari-arian ng pamilya na iniwan ng aking mga ninuno? Inalis ni Primer Tengshan ang kanyang tingin sa lupa at tumawa kay Yonfu at Yonshu. Muling umiling sina Yonfu at Yonshu nang marinig nila ito. Agad nilang itinigil ang pagbibigay ng pagkakataon kay Primer Tengshan na magpahinga at sumagot. Gamit ang isang flap ng mga pakpak sa kanilang likod, gumuhit sila ng 2 arko sa kalangitan at muling inatake ang huli mula sa kaliwa at kanan. Ang mga tunog ng mga pagsabog ng enerhiya sa kalangitan ay lalong naging malinaw habang ang 3 tao ay muling nagpalitan ng suntok. Ang mga puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa lungsod ay nahawakan kasunod ng dumadagandong kulog na tunog na ito. Natakot sila na mahulog ang Daochi mula sa langit at sabog sila. Isang away na naman ang sumiklab. Sa pagdaloy ng panahon, ang tunog ng pagpatay na umalangaw sa buong Jiyama Sacred City ay unti-unting nabawasan. Maliwanag, ang totoong all-out blood fight na ito ay nakakapagod sa magkabilang partido. Ang matigas na paglaban ng Primer Clan ay talagang naging dahilan upang magbayad ng madugong presyo ang Misty Cloud Sect. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng mga reinforcement na hindi makasabay sa ilalim ng mala-torrent na pag-atake ng Misty Cloud Sect. Sa loob ng maikling 10 dagdag na minuto mula nang lumitaw ang karatula, ang panlabas na bakuran ng Primer Clan Manor ay ganap na inookupahan ng Misty Cloud Sect. Bagamat ang pagtatangkang salakayin at sakupin ang panloob na bakuran ay napakahirap pa rin. Ang pagkawasak ng Primer Clan ay sandali lamang sa harap ng gayong pagkahapo. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago sa hangin habang ginagawa ng Primer Clan ang lahat ng makakaya upang matigas ang ulo na ipagtanggol sa ibaba. Naging sanhi ito ng paglubog ng puso ng lahat ng miyembro ng angkan ng Primer Clan. Grog. Pagkatapos ng matinding labanan sa kalangitan, hindi napigilan ni Primer Tengshan sina Yonfu at Yonshu gaya ng kanyang nilayon. Sa halip, sinamantala nilang dalawa ang pagkakataon habang siya ay pansamantalang nataranta upang magpakawala ng isang tunay na mabigat na suntok. Namutla ang mukha ni Primer Tengshan nang matanggap niya ang kompletong puwersa ng pag-atake nina Yonfu at Yonshu. Ang isang subo ng madugong hamog ay hindi sinasadyang iniluwa sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Mabilis ding bumaba ang kanyang katawan at natanggap lamang ng isang miyembro ng Primer Clan, na mabilis na nag-react, bago siya bumagsak sa lupa. First Elder. Ang pagkatalo ni Primer Tengshan ay agad na nagdulot ng mga alon ng tandang sa loob ng manor. Sa sandaling ito, ang mga puso ng lahat ay nagsimulang magbago.
Kung hindi humakbang si Yafei para sugpuin ito sa tamang panahon, malamang na ang natalong takot na ito ay lalabas mula sa kanilang inner core. Sina Yunfu at Yunshu ay hindi na natiling tahimik matapos talunin ang primer Tengshan. Bagamat naubos na nila ang Dao Qi sa kanilang mga katawan, hindi sila makabangon sa sandaling ito. Kaya naman, nang mapunta si Primer Tengshan sa lupa at nawala ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ang dalawang taong ito ay agad na inilipat ang kanilang mga katawan at sumakay sa battle circle kung saan matatagpuan ang Hai Badong sa gitna ng bulalas ng buong lungsod. Alam ng lahat na kung ang dalawang dawang at dalawang dawang ay magkapit-bisig, kahit isang taong may lakas ng Hai Badong ay tiyak na hindi makakalaban sa kanila. Ang pagkatalo ay sandali lamang. Hindi mali ang kanilang hinulaan. Hindi nagtagal pagkatapos sumali sina Yunfu at Yunshu sa battle circle, si Hai Badong, na orihinal na umaatake at mahusay na nagdedepensa, ay mabilis na bumaba sa kawalan at lumitaw ang mga nagbabantang palatandaan. Ang mga ekspresyon ng ilang tao sa loob ng ilang bahagi ng kabisera ay lubos ding lumubog habang pinagmamasdan nila ang sitwasyon sa kalangitan. Hindi nangyari ang inaasam nilang himala. Matatag na pinagmamasdan ni Jia Lao ang isang panig na labanan sa kalangitan mula sa matataas na tore ng imperial na lungsod. Ang kanyang nangungunot na kanang kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay nagbuga ng basag na tunog. Gayunpaman, isang saglit, nang maalala niya ang nakakatakot na kasama sa Misty Cloud Sect, ang katawan ni Jia Lao ay muling nanghina. Ang kanyang mukha ay naging mas matanda sa sandaling ito. Talagang wala siyang kahit katiting na kumpiyansa na talunin ang matandang Roan sa loob ng Misty Cloud Sect. Kung siya ay makikialam at tumulong sa Hai Badong ngayon, malamang na ang Misty Cloud Sect ay magpapasiklab sa imperial na pamilya bukas. Si Yao Ye, na nakasuot ng purple black gown habang nakatayo sa likod ni Jia Lao, ay nakatingin din sa labanan sa malayong kalangitan. Ang likod ng kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakadikit sa kanyang ibabang pulang labi. Alam niya sa kanyang puso na kapag natalo ang Hai Badong, ang Primer Clan ay tuluyan ng mawawalan ng kakayahang lumaban ngayon. Ang pinunong ito ng tatlong malalaking angkan sa imperyo ay ganap na aalisin. Kapag nawasak ang Primer Clan, sino sa imperyo ang maglalakas loob na humakbang at makipaglaban sa Misty Cloud Sect dahil mas magiging mayabang sila dahil dito? Malapit nang matalo si Hai Badong. Biglang nagsimulang magsalita si Jia Lao na may pait. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa hinaharap, ang Jiama Empire na ito ay kabilang sa Misty Cloud Sect. Ang malayong kalangitan ay tila tumahimik nang sabihin ni Jia Lao ang mga salitang ito. Sunod-sunod na sumalakay ang apat na figure ng tao. Ang napakalaking enerhiya na pinagsama-sama ay isang bagay na magiging sanhi ng malubhang pinsala ni Hai Badong kahit na sa kanyang lakas. Bukod dito, habang gumagalaw ang kanyang kamao, ang aura na iyon ay ganap na nakalock sa Hai Badong. Kaya naman, ang pinagsamang pag-atake ng apat na taong ito ay isang bagay na hindi na niya nagawang takasan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tingin sa buong lungsod ay natipon sa langit. Maging ang labanan sa manor ay huminto sa sandaling ito. Sa panandaliang pagtigil na ito, mahinang nakita ng ilang matalas na mata ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa na nasa mukha ni Hai Badong. Nanlamig ang buong katawan ni Yao Ye habang nakatingin sa eksena sa kalangitan. Ang Primer Clan na ito ay ganap na natapos ngayon. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, malamang na turn nila. Natahimik ang buong lungsod. Ang aura ng kamao sa kalangitan na naglalaman ng pinagsama-samang lakas ng apat na tao ay ganap na nakabalot sa lungsod. Ang pakiramdam ng pressure ay naging sanhi ng pagbukas ng mga pores ng isang tao. Biglang bumulong ang isang malinaw na sipol mula sa malayo habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay wala sa isip. Ang sipol sa una ay napakalabo, lumilitaw ng paulit-ulit na parang wala ito. Ilang sandali pa, bigla itong dumating at kumulog sa loob ng buong lungsod na parang kulog mula sa langit. Ang dagandong ng kulog na ito ay naging sanhi ng pagkawasak ng aura ng kamao ni Yundo at ng tatlong iba pa na bomb-alot sa buong lungsod. Si Jia Lao, na orihinal na nakapikit sa kawalan ng pag-asa sa mataas na tore ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata habang nakatingin sa direksyon na pinanggalingan ng dagandong.
Isang aura na naging dahilan upang maging siya ay medyo na-pressure sa locus yung iyon ay gumuguhit sa hangin at patungo sa napakabilis na bilis ng kidlat. Bukod dito, ang dahilan kung bakit biglang tumibok ang kanyang puso ay ang aura na ito ay may pamilyar na pakiramdam dito. Nagulat si Gia Lau saglit. Biglang nanlaki ang mga mata niya habang nanginginig ang katawan sa sobrang lakas dahil sa excitement. Maging ang boses niya ay may nanginginig na tono. Itong aura. Siya ba? Ang lalaking iyon. Bumalik ba talaga ang lalaking iyon? Battle Through the Heavens. Kabanata 683. Pagkolekta ng utang. Natural, hindi lang si Gia Lau ang nakatuklas sa biglaang pagdating ng malinaw na kumukulog. Kasabay nito, ang ilang mga pinuno na nagtataglay ng medyo malakas na paksayon sa loob ng imperyo ay nagsiwalat ng mga natulala na mukha habang sila ay tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang dagandong na tunog. Gayunpaman, maliban sa pinuno ng Alchemist Association, si Fama, ang ibang mga tao ay walang matalas na pandama. Kaya naman, natural na nahihirapan silang kilalanin ang taong dumating. Kahit na ganito ang nangyari, ang maringal na Daochi na nakapaloob sa dagandong ay naging sanhi ng pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Ang ganitong uri ng lakas ay isang bagay na kahit ang matandang demonyong si Jie Xingtian sa imperial na lungsod ay hindi maihahambing. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kalakas na tao sa Jiama Empire? Ang mag-asawa sa kanila ay hindi lamang ang nakakuha ng mga ganoong katanungan. Lahat ng tao sa kabisera ay ganap na natigilan. Maliwanag, walang sinumang tao ang nakakaalam kung kailan lumitaw ang isang eksperto, na nagtataglay ng ganoong lakas, sa Jiama Empire. Ang malinaw na dagandong ay parang kulog na gamulong at dumating. Ang pagdududa ay sumilay sa puso ng lahat nang biglang sumugod ang kulay pilak na kidlat mula sa labas ng kabisera. Ang bilis ng kidlat na kulay pilak na ito ay napakabilis na nakakatakot. Kahit na ang ilang piling dawang ay malabo lamang na makakita ng isang pilak na kinang na kumikislap at nawala sa kalangitan. Isang bagyo ang umusbong sa kanilang mga puso. Ang pilak na kinang ay damaloy sa kalangitan. Ito ay bumaril mula sa labas hanggang sa loob ng lungsod sa loob ng maikling sandali. Sa wakas, kumislap ang liwanag at isang figure ng tao na ganap na natatakpan ng isang jade green na apoy ay lumitaw sa larangan ng digmaan sa kalangitan sa paraang parang multo. Ang lugar kung saan siya ay inookupahan ay nakakagulat sa harap ng Haibadong. Pagkatapos lamang ng kapansin-pansing jade green na figure ng apoy na iyon ay lumitaw sa kalangitan, ang mga tao sa buong lungsod sa ibaba ay nagpakawalan ng takot na sigaw. Sa hitsura ng sitwasyon, tila ang malinaw na dagandong kanina ay ibinuga ng misteryosong taong ito. Bukod dito, mula sa lugar kung saan siya nakatayo, tila narito siya upang tulungan si Haibadong. Bagaman tumagal ng ilang oras upang ilarawan ito, maikli lamang ang 2 hanggang 3 segundo mula sa tunog ng malinaw na dagandong hanggang sa paglitaw ng misteryosong jade green na taong apoy sa harap ng Haibadong. Dahil sa nakakatakot na bilis ng huli, ang mabangis na kamao ni Yondo at ng 3 iba pa, na sinasabayan ng pabago-bagong hangin, ay marahas pa ring lumapit matapos siyang magpakita sa harap ng Haibadong. Ang hitsura ng jade green fire human figure ay agad na naging sanhi ng pagkasindek sa mukha ni Haibadong. Iginalaw niya ang kanyang katawan para lamang matuklasan na si Yondo at ang 3 iba pa ay nakalock sa kanya ay hindi namamalayang nabawi. Nagulat siya saglit bago naintindihan. Ito ay isang kilos na ginawa ng misteryosong tao sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa sandaling ito, natural na wala siyang oras upang magtanong tungkol sa pinagmulan ng kabilang partido. Napasigaw na lamang siya ng malakas. Kaibigan, mag-ingat sa kanilang pag-atake. Ang jade green na figure ng apoy ay hindi lumingon sa harap ng malakas na sigaw ng Haibadong. Ang ginawa niya ay random na ikan-away ang kanyang kamay. Talagang naglakas loob kang makialam sa mga gawain ng Mystic Cloud Sect. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ang biglaang paglitaw ng Jade Green Fire human figure ay naging dahilan din ng pagkagulat ni Yondo at ng iba pa. Gayunpaman, mabilis nilang nadiskubre ang intensyon ng kabilang partido at agad na nalungkot ang kanilang mga mukha. Sa sandaling umalangaw ang malamig na sigaw ay agad na umangat ang aura ng mga kamao na may pinagsamang puwersa nilang 4.
Umalangaw-ngaw ang hagong ng malakas na hanging humaharurot sa buong lungsod, na nagdulot sa eardrum ng isang tao na makaramdam ng matinding kirot. Ang pag-atake na nakakuha ng buong lakas ng 2 dawang at 2 dawang ay may kapangyarihan na kahit si Jie Xingtian ay kayang iwasan lamang. Gayunpaman, ang jade green na apoy na pigirin ng tao ay nanatili sa kalangitan. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi siya kumikibo. Kung titignan, parang may balak siyang tanggapin ang atake mula sa 4 na tao. Maraming mga tandang ang agad na umalangaw-ngaw mula sa lungsod sa ibaba nang makita nila ang kanyang mga aksyon. Ang taong ito ba na biglang lumitaw ay hindi nag-overextend sa sarili. Dapat malaman na ang kanyang kalaban ay hindi isang ordinaryong malakas na tao kundi 2 dawang at 2 dawang. Sila ay malalakas na tao na kahit si Ice Emperor Hai Badong ay makaka-atras lamang. Ito ay hindi lamang ang kaso para sa mga ordinaryong tao sa ibaba. Maging ang mga ekspresyon ni Hai Badong at ng mga eksperto na nagmamasid sa lugar na ito mula sa ilang mga lugar sa kabisera ay bahagyang nagbago nang makita nila ang mga aksyon ng misteryosong taong ito. Sa hitsura ng nakakatakot na bilis na ipinakita ng taong ito kanina, malinaw na hindi mahirap para sa kanya na iwasan ang pag-atake na ito. Gayunpaman, pinili pa rin niyang tanggapin ito ng direkta. Kung ang isang tao ay walang ganap na tiwala sa pagtanggap nito ng direkta, ang isa ay isang hanggal na gawin ito. Magiging tanga ba ang gayong malakas na tao? Ang sagot ay halata. Hindi. Ang matalim na kumikinang na kamao na nagtipon ng buong puwersa ni Yondo at ng 3 iba pa ay naghiwa-hiwalay sa loob ng 10 metrong radius at bumuo ng isang rehiyon ng vacuum sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin mula sa kabisera. Ang nakakatakot na kumikinang na kamao na iyon ay sumugod patungo sa jade green na pigirin ng apoy na may bilis na mahirap maramdaman sa mata. Ang hangin ay tumakas sa lahat ng direksyon kung saan man lumiwanag ang kamao, na naging sanhi ng puwang na ito na lumitaw na sobrang baluktot. Sa wakas ay nag-react ang jade green fire person nang malapit nang lumapit sa kanyang katawan ang nakakatakot na kumikinang na kamao. Dahan-daang inilabas ang kanyang kamao. Sa wakas, ang mga buto sa kanyang braso ay nanginig at ang isang nakakatakot na puwersa ay mabilis na naipon sa loob ng napakaikling panahon. Sa wakas, bigla itong sumabog sa gitna ng mahina at malalim na sigaw. Octane Blast. Ang kamao na nabalot ng apoy ay hindi mukhang maganda. Gayunpaman, isang bato ang tila itinapon sa hangin sa paligid ng malapit ng pakawalan ang kamao, na bumubuo ng sunod-sunod na alon ng mga ripples. Bang! Nanginginig ang magkabilang kamao at biglang bumangga sa harap ng hindi mabilang na maliliit na mata. Pansamantalang natahimik ang lahat bago biglang umalangaw-ngaw ang parang kulog na pagsabog sa kalangitan. Isang wind ripple ang agad na humampos sa lahat ng direksyon na parang alon sa karagatan. Naghiwalay ang mga kamao ng magkadikit sa harap ng maraming titig. Ang apoy na pigirin ng tao ay umindayog ng kaunti bago umatras ng ilang hakbang upang malutas ang puwersa. Si Yondo at ang 3 pang nasa kabilang panig ay parang mga sandbag na pinadala sa mga nakagulat na mata sa buong lungsod. Lumipad sila pabalik ng mahigit 100 talampakan bago nila pinatatag ang kanilang mga katawan sa medyo miserableng paraan. Agad na natanggal ang mga manggas sa kanilang mga kamay nang tumayo sila, na inilantad ang kanilang mga hubad na braso. Maliwanag, si Yondo at ang 3 iba pa ay hindi lamang nabigo na makakuha ng kalamangan sa banggaan na ito, ngunit sila ay natalo pa sa ilalim ng kamao ng misteryosong lalaki. Ang buong lungsod ay ganap na tahimik sa sandaling ito. Hindi alintana kung ito man ay ang manor ng Primer Clan na puno ng mga away o anumang iba pang lugar, ang lahat ay nakatingin sa langit na may nakatuwang mga mukha. Ang eksena kanina ay nagbigay sa kanila ng parang panaginip. Pagdurog sa magkasanib na pag-atake ng 2 dawang at 2 dawang na may sariling lakas. Malamang na si Yun Shan lamang ang nagtataglay ng ganoong lakas sa malaking Jiama Empire na ito. Gayunpaman, napakalinaw na ang misteryosong taong ito ay hindi si Yun Shan. Kung ganoon, sino lang ang mahiwagang ekspertong ito na ganap na nakabalot sa apoy? Sa sandaling ito, mayroong hindi mabilang na bilang ng mga tao na nagpapatuyo ng kanilang isipan na sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng misteryosong taong ito. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay.
Nagpakita rin si Haibadong ng nabigla na ekspresyon habang nakatingin sa nag-aapoy na figure ng tao sa hindi kalayuan. Bagamat maaari niyang hulaan na ang lakas ng taong ito ay medyo malakas, hindi niya inaasahan na ang taong ito ay hindi lamang makakayanan ang pinagsamang pag-atake ni Yundo at ng iba pang tatlong ngunit nagtataglay din ng karagdagang lakas upang basagin ang manggas ng 4 na taong ito. Talagang nakakatakot ang gayong lakas. Saglit na nagpatuloy ang katahimikan sa lungsod na ito bago ito tuluyang binasag ng medyo matalas, nakakatakot na boses ni Yundo. Sino ka lang? Sabihin sa amin ang pangalan mo. Nagpalitan ng tingin si Yundo at ang 3 pang tao sa isa't isa. Baka sa mga mata nila ang pagkagulat. Matapos ang naunang pakikipag-ugnay sa parang kidlat, malabo nilang mahulaan na ang figure ng apoy sa kanilang harapan ay may lakas na tiyak na mas nakakatakot kaysa sa matandang demonyong si Jie Xingtian sa imperial na lungsod. Bakit ang kanilang Misty Cloud Sect ay walang kamalay-malay na ang gayong makapangyarihang tao ay lumitaw sa loob ng Jiama Empire? Hihihi. Pagkatapos ng 3 taon na hindi nagkita, talagang hindi inaasahan na ang Misty Cloud Sect ay dalubhasa pa rin sa pambubuli sa iba gamit ang mga numero. Ang kumpol ng mga apoy na tumatakip sa figure ng tao sa kalangitan sa wakas ay nagpalabas ng malinaw na tawa. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nagulat nang marinig nila ang tawanan mula sa nag-aalab na figure ng tao. Nang marinig ang boses na ito, natitiyak nilang hindi pa masyadong matanda ang misteryosong taong ito. Maaaring magtaka lang ang isang ordinaryong tao kung gaano ito kabata kapag narinig nila ang halakhak na ito. Gayunpaman, nang dama po ang tawa na ito sa mga tenga ni Naya Fei at Xiaoding, na nagangat ng kanilang mga ulo sa manor sa ibaba, naging sanhi ito nang biglang tumigas ang katawan nilang dalawa. Bahagya nilang ibinuka ang kanilang mga bibig at dahan-daang ibinaling ang kanilang mga ulo upang makipagpalitan ng tingin sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang kawalan ng paniniwalang lumalabas mula sa kaibuturan ng mga mata ng kabilang partido. Bilang isang matandang lalaki, natural na walang nararamdamang espesyal si Haibadong sa boses na iyon. Gayunpaman, malabo niyang naramdaman ang isang pamilyar na pakiramdam dito. Gayunpaman, wala siyang mahanap na sagot sa kabila ng pagkunot ng kanyang mga kilay at ninanamnam ito. Itong kaibigan, huwag mong isipin na maaari kang kumilos ng walang ingat dahil lang sa aming 4 ay walang magawa sa iyo. Walang sino man sa Jiama Empire na ito ang naglalakas loob na pukawin ang aming Misty Cloud Sect. Ang ekspresyon ni Yundo ay naging napakalungkot habang nagsasalita siya sa isang mahigpit na boses nang marinig niya ang panunuya mula sa boses ng apoy. Dapat mong ibunyag ang iyong sarili kung mayroon kang kakayahan. Ang pagtatago ng iyong ulo, paglalantad ng iyong buntot, at pagnanakaw ay hindi dapat gawin ng isang eksperto. Ang figure ng apoy ay muling nagpalabas ng mahinang tawa matapos marinig ang malamig na sigaw ni Yundo. Kaagad, naramdaman ng lahat na ang Jade Green na apoy na nananatili sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Ang lungsod, kung saan nagsimula ang mga pribadong pag-uusap, ay muling naging kakaiba nang makita nila ang eksenang ito. Maraming tingin ang tumingin sa langit nang hindi kumukurap. Lahat ay interesadong malaman kung sino ang mahiwagang ekspertong ito. Siyempre, hindi lamang ang mga ordinaryong tao ang nagtataglay ng kaisipang ito. Parehong partido na nakikipaglaban sa loob ng manor ng Primer Clan, ang mga nasa imperial na lungsod, ang Alchemist Association, ang Nolan Clan, ang Mo Clan. Ang mga tao mula sa lahat ng mga lugar na ito ay matamang nakatingin sa langit na may malalaking mata. Ang apoy sa apoy na figure ng tao ay unti-unting naglaho sa ilalim ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng nagninangas na mainit na mga titig. Ang payat na figure sa loob nito ay dahan-daang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Itinaas ni Yafei ang kanyang magandang mukha at tiningnan ang medyo pamilyar na likod mula sa manor ng Primer Clan. Ang macelan niyang mga kamay ay kusang tinakpan ang kanyang bibig. Isang hamog ang bumungad sa mga makikinang na mata na iyon dahil sa kanyang pananabik. Siya ba talaga? Siya ay bumalik. Tuluyang nawala ang apoy kasunod ng bahagyang tunog. Ang nakaitim na balabal, binata na may bitbit na mabigat na pinuno sa kalangitan ay nagpakpak ng jade green na mga pakpak ng apoy sa kanyang likod habang siya ay nananatiling nakabitin sa kalangitan. Hihihi. 3 taon na. Misty Cloud Sect,
dumating si Xiaoyan mula sa angkan ng Xiao upang kolektahin ang iyong utang. Ang binata na nakasuot ng itim na damit ay nanatiling nakabitin sa kalangitan. Ang kanyang mahinang pagtawa ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa kalangitan, na naging dahilan upang ganap na tumigas ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat sa lungsod. Battle Through the Heavens. Kabanata 684. Pagbibigay sa iba ng panlasa ng kanilang sariling gamot. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa bawat sulok ng kabisera na parang sumpa ng dyablo, dahilan para biglang nanigas ang katawan ng lahat. Naging parang estatwa lang sila, hindi makagalaw. Xiaoyan. Ang pangalang ito na medyo naging banyaga na ang naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng maraming tao sa lungsod matapos itong marinig. Ang 3 taon ay sapat na panahon para makalimutan ng mga tao ang maraming bagay. Siyempre, ang ganitong uri ng kupas na memorya ay nangangailangan lamang ng isang maliit na gatilyo upang payagan itong muling bumalik sa isipan ng lahat. Sa ilalim ng mahinang halakhak na ito, ang mga mukha ng maraming tao ay patuloy na nawalan ng malay sa isang sandali bago ang mga alon ng mga tandang ay biglang naglabasan. Si Xiaoyan. Siya ang taong nagpabaligtad sa Mystic Cloud Sect 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ba sinabi na siya ay namatay habang hinahabol ng Mystic Cloud Sect? Kalokohan. Siya ay pinalayas lamang sa Jiama Empire ng Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan na naging ganito na siya kalakas sa loob ng maikling 3 taon na ito. Talagang nakakatakot. Ang Xiao Clan ay tila ang clan na nawasak ng Mystic Cloud Sect, tama ba? Hihihi. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya, dumating siya para maningil ng utang? Ang Mystic Cloud Sect, mukhang kailangan nilang maghanda para bayaran ang utang ng dugo. Nagawa nitong si Xiaoyan na baligtarin ang Mystic Cloud Sect 3 taon na ang nakakaraan at napatay pa niya ang First Elder nila. Sa hitsura ng pag-atake niya ngayon, halatang mas malakas itong si Mystic Cloud, 3 taon na ang nakalipas. Mas matagal. Ang mga pribadong pag-uusap mula sa buong lungsod ay paulit-ulit na kumalat. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang impormasyong ito ay kumalat sa buong kabisera. Ang nakaitim na damit, binata na bitbit ang mabigat na pinuno sa langit ay muling natagpuan sa alaala ng lahat mula 3 taon na ang nakakaraan. Pinagmasdan ni Jia Lao ang nakaitim na balabal, binata na nagpapakpak ng kanyang jade green na mga pakpak ng apoy sa kalangitan mula sa mataas na tore sa loob ng imperial na lungsod. Kahit na nakilala na niya ang huli sa pamamagitan ng kanyang aura kanina, ang tagapag-alaga ng imperial na pamilya na ito ay nagpakawala pa rin ng mahabang buntong hininga nang makita niyang si Xiaoyan ay tunay na nagpahayag ng kanyang pagkatao. Isang kislap ang kumislap sa magkabilang mata niya. Ngumiti siya at nagsalita sa paraang parang inalis niya ang isang mabigat na pasanin. Hindi inaasahan, talagang hindi inaasahan. Ang taong ito ay talagang bumalik na naman. Haha, malamang na hindi ganoon kadali para sa Mystic Cloud Sect na tuparin ang ligaw nitong ambisyon sa pagkakataong ito. Great-grandfather, siya ay. Dahan-daang nakabawi si Yao Ye mula sa pagkabigla ng tao sa langit na tinalo si Yondo at ang 3 iba pa sa isang suntok. Napataas ang kilay niya nang marinig ang medyo pamilyar na pangalan habang nagsasalita. Naaalala mo pa ba ang Yan Xiao mula sa Alchemist Grand Meeting noon? Tumawa si Jia Xingtian. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yao Ye. Naalala rin niya ang kilalang tao sa loob ng kabisera 3 taon na ang nakalilipas. Nagulat ang kanyang matikas at magandang mukha. Siya nga talaga. Hindi ba siya pinalayas sa Jiama Empire ng Mystic Cloud Sect? Hihihi. Natural na makakabalik siya pagkatapos umalis. Tumawa si Jia Lao at sinabing, sinabi ko na sa iyo noon na tiyak na hindi ordinaryong tao ang taong ito. 3 taon na ang nakakaraan, ang tunay niyang lakas ay isang dadoushi. Pero ngayon, mula sa talas at bilis na ipinakita niya noong namagitan siya kanina, malamang na kahit ako ay hindi makakapantay sa kanya. Agad na natigilan si Yao Ye nang marinig niya ito. Napakalinaw niya tungkol sa lakas ni Jia Xingtian. Ang tanging tao sa buong Jiama Empire na makakatalo sa kanya ay malamang na ang matandang ungol na iyon mula sa Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, kahit anong sabihin ng isa, si Yunshan ay isang dalubhasa na nagsasanay sa loob ng maraming taon. Gayunpaman,
Ang Xiaoyan na ito ay halos 20 taong gulang lamang kahit nabilugan nila ang kanyang edad. Isang elite na dawang na nasa 20 taong gulang lamang. Kahit na angkol na ulo ni Yao Ye, ang pag-iisip lang tungkol dito ay naging dahilan ng kanyang pagkawala ng isip. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Talagang napakatalas ng mga mata ng lolo. Sa kabutihang palad, hindi tayo nagkaroon ng anumang galit sa kanya. Marahan na tinatapik ni Yao Ye ang kanyang malalaking suso habang nagsasalita ito sa paraang masayang masaya. Sa totoo lang noon ay naisip ko na ang taong ito ay tiyak na magiging Katanji Tangi sa hinaharap ngunit hindi ko inaasahan na maaabot niya ang antas na ito sa loob lamang ng 3 maikling taon. Napabuntong hininga si Jia Lao. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang isang nagngangalit na ekspresyon habang sinabi niya. Gayunpaman, ito ay ganoon din. Ang Misty Cloud Sect ay winasak ang angkan ng Xiao at naging hindi mapagkakasundo na mga kaaway ni Xiaoyan. Sa ganitong paraan, ang Jiama Empire ay may karagdagang malakas na tao tulad ni Xiaoyan. Hihihi. Hindi ko na kailangang mag-alala ng sobra kay Yunshan. Yao Ye, tandaan, makipag-ugnayan kay Xiaoyan pagkatapos ng usapin ngayon. Kahit papaano, dapat nating hayaan siyang makakuha ng paborebleng opinyon sa ating imperial na pamilya. Nag-isip sandali si Jia Lao bago biglang nagsalita. Isang kakaibang kislap ang kumislap sa mga mata ni Yao Ye habang tinitingnan niya ang nakaitim na balabal, binata na nagpapakpak ng kanyang jade green na mga pakpak ng apoy sa kalangitan. Ang taong ito, ay talagang maituturing na isang dakilang henyo na pinapaboran ng langit. Iminumungkahi ko na agad nating amaniobra ang ating hukbo upang sugpuin ang pag-atake ng Misty Cloud Sect. Bagamat ang pagkilos sa sandaling ito ay hindi maituturing na naghahatid ng uling sa isang bagyo ng nyebe, ito ay mas mabuti kaysa sa paghihintay na maayos ang lahat. Malamang na ang epekto ng pagsisikap na ipakita ang ating mabuting kalooban ay magiging lubhang mahina sa oras na iyon. Dahan-daang pinalis ni Yao Ye ang kanyang mga pilikmata at nagsalita sa banayad na boses. Gayunpaman, siya ay nagpapakita ng isang kahanga-hangang skimangness. Siya ay likas na nagtataglay ng isip na hindi maihahambing ng isang ordinaryong tao upang maiayos bilang babaeng emperador ng Jiama Empire. Bahagyang nag-alinlangan si Jia Xingtian nang marinig ito bago tumango ng mariin. Alam niyang magiging tanga siya kung mag-aalinlangan pa siya sa ganoong sandali. Ngayong ang Jiama Empire ay nagtataglay ng isang malakas na tao tulad ni Xiaoyan, magkakaroon sila ng ilang mga pagkakataong manalo kahit na sila ay magwawakas sa pakikipaglaban kay Yunshan sa hinaharap. Agad na natuwa si Yao Ye nang makita niyang tumango si Jia Xingtian. Agad siyang tumigil sa pagsasalita ng anumang bagay na walang kaparerikan at agad na nagsimulang magbigay ng utos. Sa Alchemist Association, si Fama ay nagbuga ng hininga na pinigilan sa kanyang dibdib. Inangat niya ang kanyang ulo at pinag-aralan ang nakaitim na binata sa malayong kalangitan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang lumang mukha. Alam din niya na ang biglaang pagsulpot ni Xiaoyan ay makakasira sa sitwasyon kung saan ang Misty Cloud Sect ang nangibabaw sa Jiama Empire. Ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Yunshan, ang pagpayag sa kanya na tumakas noon ay maaaring ang pinakapinagsisisihan mo sa buong buhay mo. Ang Muklan. Ang pinuno ng angkan ng Mo, si Mo Cheng, ay dahan-dahan ding inalis ang kanyang tingin sa langit at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng angkan ng Mo. Hindi niya napigilan ang buong pagmamalaki na tumawa. Lahat kayo ay may maikling mata ng daga. Noon, lahat kayo ay nakahanap ng napakaraming dahilan nang sabihin kong tahimik na bigyan ng kamay si Xiaoyan. Ang sarap ba sa pakiramdam na magkaroon ng isang sampal sa inyong mga mukha? Hahaha. Lahat ng miyembro ng clan sa Muklan ay mapait na ngumiti at tumango nang makita nila ang proud na tumatawa na si Mo Chen. Lahat sila ay walang magawang umungol sa kanilang mga puso. Sino ang makakapag-isip na ang kapwa na hinahabol na parang asong nawalan ng tirahan noon ay talagang makakarating sa isang yugto kung saan tunay niyang hamanin ang Misty Cloud Sect sa loob ng maikling 3 taon. Kung ikukumpara sa iba't ibang mga tawa sa iba pang ilang mga lugar, ang kapaligiran sa angkan ng Nolan ay lumitaw na kakaiba at nakapanlulumo. Ang nakapanlulumong kapaligiran na ito ay inilabas mula sa ganap na naninigas na katawan ni Nolan Jia matapos ang mahinang pagtawa ni Xiaoyan.
Mapait ding napabuntong hininga si Nolan Su habang nakatingin kay Nolan Jia, na tigas ang mukha na parang tuyong bangkay. Ang dalubhasa sa langit na iyon na maaaring baligtarin ang buong sitwasyon ng Jiama Empire ay halos naging manugang nila noon. Ama. Sa wakas ay hindi napigilan ni Nolan Su ang pagbulong ilang sandali mamaya. Og. Isang buntong hininga na puno ng matinding kapitan ang dahan-dahang lumabas sa bibig ni Nolan Jia. Ikanaway niya ang kanyang kamay sa isang nanlulumong paraan at sinabi. Bagaman hindi ako sigurado kung papansinin pa rin tayo ni Xiaoyan sa sandaling ito, dapat nating subukan ang lahat ng ating makakaya na makipag-ugnayan sa kanya para sa kapakanan ng ating angkan. Ama, lahat ng ito ay dahil sa makasarili, batang karakter ni Yanran. Kung hindi naiwasang sabihin ni Nolan Su nang tumingin siya sa malungkot na ugali ni Nolan Jia. Hindi natin maibibigay ang buong sisihin sa kanya. Noon, tinulungan ako ni Xiaoyan na paalisin ang lason, pero hindi natin siya tinulungan nang siya ay habulin ng Mystic Cloud Sect dahil natatakot tayo sa huli. Malamang na hindi makakalimutan ni Xiaoyan ang bagay na ito dahil sa kanyang karakter. Kaya, ako rin ang may pananagutan sa mga bagay na ito. Ang bulag na ito at ang puso ko ay nalilito. Natahimik si Nolan Su. Nararamdaman niya kung gaano kalaki ang panghihinayang sa puso ni Nolan Jia sa sandaling ito. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang na mabibili nila sa mundong ito. Dahan-daang lumingon ang binata na nakaitim na nakasuot ng mabigat na pinuno sa langit. Pinag-aralan niya ang ganap na nakatulala na haibadong sa hindi kalayuan. Bahagya siyang ngumiti at dahan-daang yumuko. Old Hai, salamat sa pag-aalaga sa Xiao Clan nitong ilang taon. Xiaoyan. Ungol ni Haibadong. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakabawi na rin siya at napatingin sa medyo pamilyar na batang mukha. Unti-unting bumalatay sa kanyang mukha ang isang ligaw na saya. Ikaw brat, sa wakas ay nakabalik ka na. Napangiti din si Xiaoyan nang makita niya ang sobrang excited na mukha ni Old Hai. Gayunpaman, wala siyang oras upang talakayin ang mga detalye ng may sumigaw na puno ng kawalan ng paniniwala. Xiaoyan. Paano ito? Talagang buhay ka pa. Ipapadala ko muna ang mga taong ito dito bago kausapin ang Old Hai. Ngumiti si Xiaoyan kay Haibadong bago ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa mga mukha ng di paniniwala ni Yondo at ng iba pang tatlong tao sa hindi kalayuan. Tumawa siya ng mahina. Paano ako mamamatay ng ganoon kadali kung hindi ko pa napatay ang matandang aso na si Yon Shan gamit ang aking mga kamay? Noon, sinabi ko na ako, si Xiaoyan, ay babalik muli. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Yundo. Ang biglaang paglitaw ni Xiaoyan ay ganap na nasira ang kanilang unang plano. Gayunpaman, maswerte na ang taong ito ay eksaktong kapareho niya noon. Siya lang ang nag-iisa doon. Dahil sa napakalaking paksayon ng Mystic Cloud Sect, ang taong ito ay walang mapapala kahit na bumalik pa siya. Mayabang na brat. Hindi na kailangang kumilos ang sect leader kung gusto ka naming harapin. Nakagawa na kami ng pag-iingat para harapin ang sinumang taong bulag na darating para lumikha ng gulo. Itinaas ni Yondo ang kanyang ulo at biglang nagpakawala ng malamig na tawa. Agad at mabilis niyang nilabas ang isang lalagyan ng signal mula sa kanyang storage ring at hinayla ito ng malakas. Isang napakarilag na paputok ang biglang nag-charge at nagkalat sa malayong kalangitan. Ilang mahigpit na sipol ang biglang tumunog mula sa labas ng kabisera hindi nagtagal matapos ang pagsabog ng paputok. Kaagad, 5 sinag ng liwanag ang mabilis na gumuhit sa kalangitan at lumitaw sa kalangitan makalipas ang ilang sandali. Ang lungsod ay agad na nagpalabas ng mga alon ng tandang kasunod ng paglitaw ng 5 figure ng tao. Makakakita ang isa ng 5 maliwanag na pakpak ng Daochi. Ang 5 taong ito ay talagang lahat ay eksperto sa klase ng Dawang. Tila ang Mystic Cloud Sect ay tunay na nagsagawa ng matinding pagsisikap upang maalis ang Primer Clan ng walang anumang mga hadlang. 7 Dawang, 2 Dawang. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lineup ay muling nagdulot sa buong lungsod ng tunog ng paglanghap ng malamig na hangin. Ang paksayon ng Mystic Cloud Sect na ito ay talagang lubhang nakakatakot. Sa hitsura nito, kahit na sa pagbabalik ng isang malakas na tao tulad ni Xiaoyan ngayon, ang isa ay mahihirapang makakuha ng malaking kalamangan.
Aasa ka ba muli sa mas malalaking numero? Sa katunayan, hindi mapigilan ng aso ang sarili na kumain ng tae. Nagulat din si Xiaoyan nang makita niya ang siyam na figurine ng tao na nakabitin sa kalangitan. Gayunpaman, agad siyang tumawa na may kaunting interes. Xiaoyan, mag-ingat, hindi ka maaaring maging pabaya. Si Hai Badong ay mabilis na sumugod sa tabi ni Xiaoyan at nagsalita ng may tame-time na ekspresyon. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Agad niyang itinaas ang kanyang tingin at tumingin kay Yundo sa tapat. Bigla siyang tumawa. Sa palagay mo ba ay daranasin ko pa rin ang parehong kawalan na dinanas ko noon nang walang anumang paghahanda? Biglang pinalakpakan ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay pagkatapos sabihin ito. Ang palakpak na iyon ay parang kulog na tumama sa kalangitan. Natigilan si Yundo at ang iba pa nang makita nila ang kilos ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang malakas na hangin mula sa likuran ni Xiaoyan. Nagmamadaling nalipat ang mga tingin sa buong lungsod nang lumitaw ang tunog ng rumaragas ang hangin. Sa wakas, maraming mga tingin ang naging mapurol habang nakatingin sila sa langit sa labas ng kabisera. Mahigit 10 tao ang mabilis na sumugod mula sa direksyong iyon. Ang mga pakpak ng Daochi sa likod ng mga taong ito ay napakaliwanag na tila napakasilaw ng mga ito. Susunod, ipatikim namin sa iyo ang sarili mong gamot. Ang mga ekspresyon ni Yundo at ng iba ay agad na namutla nang tumunog ang mapanuksong tawa ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 685. Magsimula ng masaker. Ang mga sinag ng liwanag ay lumipad sa kalangitan at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kabisera makalipas ang ilang sandali. Mahigit sa 100 figurine ng tao ang nagpapakpak ng mga pakpak ng Daochi sa kanilang mga likod habang sila ay nakaupo at naghihintay habang pinalilibutan si Yundo at ang iba pa sa kalahating bilog na hugis sa harap ng mapurol na mga tingin ng buong lungsod. Bakas sa mukha nila ang lahat ng pangungutya. Ang buong lungsod ay muling natahimik sa paglitaw ng 10 dagdag na mga figurine ng tao na may mga pakpak na umaabot mula sa kanilang mga likuran. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang natigilan habang nakatingin sila sa malaking unit ng dawang na biglang lumitaw. Higit sa 10 ekspertong dawang. Ang lineup na ito. Maraming tao ang tahimik na nakalanghap ng malamig na hangin. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang kanilang mga ulo. Mayroong hindi hihigit sa ilang dosenang ekspertong dawang sa buong Jiama Empire. Gayunpaman, talagang nakita nila ang napakarami sa kanila ngayon. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Yundo ay naging maputlang-puti sa hitsura nitong 10 dagdag na figurine ng tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Sa sandaling ito lamang sila tunay na nakaramdam ng isang uri ng takot. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagtataglay na ng nakakatakot na lakas na maaaring yumanig sa Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, lahat ba ng mga ito ay iyong mga tao? Nagulat din si Hai Badong sa biglang pagsulpot ng napakalaking line-up habang sabik na tanong niya. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Nakahinga lang ng maluwag si Hai Badong nang makitang tumango si Xiaoyan. Agad na lumundag si Joy sa kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang lakas para tapikin ang mga balikat ni Xiaoyan at ngumiti habang sinasabi. Magandang tao. Talagang hindi ka na ganoong kalokohang maliit na tao noon. Talagang alam mo na kung paano magtipon ng hukbo ngayon. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa grupo ni Yundo sa tapat. Isang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Hihihi. 2 dawang, 7 dawang. Napakahusay. Talagang hindi inaasahan na ang Mystic Cloud Sect ay nagsilbi ng napakalaking regalo sa oras na bumalik ako. Dahil iyon ang kaso, tatanggapin ko ito ng walang seremonya. Ang mga ekspresyon ni Yundo at ng iba pa ay naging mas pangit nang maramdaman nila ang maitim, malamig na layunin ng pagpatay na lumabas mula sa mga salita ni Xiaoyan. Sa hitsura ng sitwasyon, malamang na matugunan nila ang kanilang katapusan ngayon. Kahit na ang Mystic Cloud Sect ay malapit sa kabisera, may distansya pa rin sa pagitan nilang dalawa. Kahit na sa kanilang bilis, mangangailangan sila ng hindi bababa sa kalahating oras upang magmadali sa Mystic Cloud Sect. Sapat na ang panahong ito para sa kanilang grupo na ganap na makapagparokya sa lugar na ito. Hahaha. Xiaoyan,
Ang mga taong ito ba ay tinatawag na mga miyembro ng Mystic Cloud Sect? Ang istilong ito ay talagang pambihira. Nagpapadala ng 7 dawang at 2 dawang kapag kumilos sila. Ang lineup na ito ay maaaring ituring na isang malakas na puwersa kahit na inilagay sa Black Corner region. Ang mga tingin ni Lin Yan ay puno ng interes habang kinakausap niya si Xiaoyan na may maliwanag na tawa habang nakatingin sa grupo ni Yundo sa di kalayuan. Ngumiti si Xiaoyan at marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang kanyang mga simpleng salita na naglalaman ng maitim, malamig na layuning pagpatay ay nagpalamig sa hindi mabilang na bilang ng mga tao. Huwag iwanan ang sinuman. Oo, malakas na tumango si Lin Yan at ang iba pa matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Kaagad na lumabas sa kanilang katawan ang maraming makapangyarihang dawkis na hindi mas mahina kaysa sa dawang ng Mystic Cloud Sect. Sa wakas, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak at pinutol ang hangin, na naging maraming malabo, itim na mga figure na naglalaman ng malakas na hangin habang sinisingil nila ang medyo nag-aalalang eksperto sa Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, hindi ka ba natatakot na mabulunan hanggang mamatay sa pamamagitan ng pagsubok na lumunin kami ng sabay-sabay? Lumakas din ang tibok ng puso ni Yondo nang makita niya ang malamig na pagiging mahigpit ni Xiaoyan habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Ang mga hibla ng ligaw ay agad na bumalot sa mga mata ni Yondo habang galit na galit siyang nagsasalita. Lahat ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect, maghanda para sa isang todo laban. Lubos tayong magwawasak sa Primer Clan kahit na kailangan nating lumaban hanggang sa ating huling tao. Ang mga alagad ng Mystic Cloud Sect sa ibaba na huminto dahil sa aktibidad sa kalangitan ay agad na nagpalabas ng maayos na sigaw matapos marinig ang galit na dagandong ni Yondo. Muli nilang iwinagayway ang kanilang mga sandata at sumugod sa loob ng Primer Clan na parang agos. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake na ito ng Mystic Cloud Sect, ang mga defensive lines sa loob ng manor ay mabilis na napunit. Old High, iiwan ko ang 2 dawang na iyon para mahawakan mo. Ipaubaya sa iba ang natitirang dawang. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang makita niya ang umaalog-alog na defensive line ng manor, na malapit ng malaglag. Lumingon siya sa Haibadong at mahinang nagsalita. Tanging si Lin Yan at ilang ekspertong dawang ang lumitaw sa pagkakataong ito. Hindi pinayagan ni Xiaoyan si Medusa, Old Yinggu at ang iba pang eksperto na nasa klase ng dawang o mas malakas na lumitaw sa sandaling ito. Palaging kailangang pigilan ang isang bagay anuman ang gawin ng isa. Ang paglalantad ng lahat ng trump card ng isang tao sa Mystic Cloud Sect sa sandaling bumalik siya ay isang napakakamangmangan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay natural na hindi gagawin ito. Oo, walang problema. Walang pag-aalinlangan na tumango si Haibadong nang marinig niya ito. Alam na apurahan ang sitwasyon, hindi siya nagsalita ng anumang hindi kinakailangang salita. Ang mga pakpak ng yelo sa kanyang likod ay ikinaskas at siya ay nagmamadaling lumabas bago sumulpat sa magulong battleground sa kalangitan, na tuluyang hamarang sa 2 dawang na sina Yondo at Yunsha. Gumalaw din ng kaunti ang madilim na berdeng apoy sa likod ni Xiaoyan pagkatapos niyang makita ito. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang pumunta sa manor sa ibaba. Clan Head, ang Mystic Cloud Sect ay malapit nang makapasok sa loob ng bakuran. Hindi na tayo makakapagtanggol. Ang pagkabalisa ay paulit-ulit na kumalat mula sa magulong asyenda habang ang langit ay bumaba sa isang malaking labanan. Maghintay ang lahat, huwag makipag-away sa kanila. Mga mamamana, ihanda ang Chi-Breaking Arrow. Nagmamadali ding sumigaw si Yafei habang nakatingin sa mabilis na naputol na mga linya ng depensa mula sa loob ng manor. Nahaharap sa malataw-dagat na pag-atake ng Mystic Cloud Sect, maging sila. Clan Head, wala pang 100 Chi-Breaking Arrow ang natitira. Nagmamadaling sabi ng isang guard nang marinig niya ang utos ni Yafei. Gamitin ang lahat ng ito. Ang mga kilay ni Yafei ay patayo habang siya ay sumisigaw ng malakas. Gayunpaman, ang kanyang pag-iyak ay tumunog lamang ng isang itim na figure ang biglang sumilay mula sa langit. Ang itim na figure ay bumagsak sa lupa at ang nakaitim na balabal, binata na may dalang mabigat na pinuno ay ngumiti kay Yafei, inilantad ang kanyang mapuputing ngipin. Old Sister Yafei, naging mas maganda ka pa kaysa sa huli kitang nakita 3 taon na ang nakakaraan.
Medyo wala sa isip si Yafei habang nakatingin sa batang mukha na nagkaroon ng karagdagang maturity kumpara sa 3 taon na ang nakalipas. Sa sandaling ito, parang nawala ang sabik na sigaw na paulit-ulit na naipapasa sa kanyang paligid. Unti-unting umusbong ang asim sa ilong ni Yafei at ang kanyang mga mata ay naging makinis na pula. Ang kanyang medyo namamaos ngunit gumagalaw na boses ay lumabas sa kanyang pulang bibig. Ikaw na kakilakilabot na brat, handa ka pa ring bumalik. Nitong 3 taon, nagsumikap ka dahil sa angkan ng Xiao. Napabuntong hininga si Xiao Yan habang tinitingnan ang ambon na namumuo sa kanyang nakakaakit na mga mata ng peach blossom. Alam niya na ang pressure na dala ni Yafei sa mga ilang taon na ito ay lubos na malaki. Kung hindi dahil sa suporta ni Old Hai, malamang na hindi niya kayang magtiis sa. Ang maliliit na hinaing na orihinal na naramdaman ni Yafei sa kanyang puso ay agad na naglaho na parang usok nang marinig niya ang mahinang boses na ito na naglalaman ng ilang paghingi ng tawad. Gumamit siya ng isang ngiti na nakakabighani na maaaring mabigani ang isang buong lungsod. Tama. Halika at tingnan mo ang kuya mo. Biglang gumaling si Yafei at nagmamadaling itinabi ang kanyang katawan. Sa likod niya ay may mahabang buhok na lalaki na nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado at walang malasakit, ay puno ng banayad at mahinang pananabik sa sandaling ito. Kuya. Nagulat si Xiao Yan. Nagmamadaling bumaling ang kanyang tingin sa lalaking natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kalahati ng mukha. Little Xiao Yan. Sa wakas ay nakabalik ka na. Hihihi. Mabuting munting kapwa. Hindi mo binaygo ang kuya. Ikaw ang kaluwalhatian ng angkan at ama ng Xiao. Bumungad ang kasiyahan sa gilid ng bibig ni Xiao Ding habang mahinang magsalita nang makita niya si Xiao Yan, na mukhang mas mature kaysa sa ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Mabilis na naglakad si Xiao Yan sa gilid ni Xiao Ding. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang dama po ang kanyang tingin sa wheelchair na inuupuan ni Xiao Ding, agad na nanliit ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay mabilis ding naging madilim at nanlamig. Kuya, ang binti mo. Hihihi. Ayos lang ako. May lason ang binti ko at tuluyan ng napilayan. Buti na lang at walang mali sa ulo at kamay ko. Tumawa si Xiao Ding bilang sagot. Mahigpit na itinikom ni Xiao Yan ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan ang mahinang ngiti sa mukha ni Xiao Ding. Nai-imagine niya kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang kuya sa loob ng ilang taon nang pinoprotektahan niya ang mga natitirang miyembro ng Xiao clan. Kuya, mahirap sa iyo nitong ilang taon. Dahan-daang lumuhad si Xiao Yan sa tabi ni Xiao Ding. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Sa wakas ay hindi na napigilan ng paus niyang boses ang emosyon sa kanyang puso. Isang malaking magaspang na palad ang dahan-daang hinimas ang ulo ni Xiao Yan. Ngumiti si Xiao Ding at dahan-daang nagsalita ng may mainit na boses. Pangatlong kapatid, hindi lang ako ang nahirapan. Huwag mong sabihin sa akin na nabuhay ka ng maayos nitong 3 taon. Pinunasan ng manggas ni Xiao Yan ang kanyang mga mata ng buong lakas. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa. Ayos lang. Gayunpaman, hindi na kailangang magdusa si kuya sa hinaharap. Hihihi. Sana nga. Sige, brat, ano na lang ang itsura mong umiiyak sa publiko. At saka, hindi ngayon ang oras para gunitain ang mga lumang panahon. Tinapik ni Xiao Ding ang mga balikat ni Xiao Yan at nakangiting saway. Ngumiti si Xiao Yan at tumanggo. Tumayo siya mula sa lupa, lumingon, at mahinang nagsalita sa isang katulad na pulang mata na si Yafei sa gilid. Old Sister Yafei, maraming salamat. Ipaubaya mo sa akin ang Misty Cloud Sect sa labas. Hindi na hinintay ni Xiao Yan na sumagot si Yafei pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa hangin sa itaas ng asyenda. Hoy! Mag-ingat ka, masyadong marami sila. Nagmamadaling sumigaw si Yafei nang makita niyang sumugod sa ere si Xiao Yan. Ngumiti si Xiao Yan at tumanggo. Agad na nabaling ang kanyang tingin sa kulay puting agos sa labas. Isang malamig, madilim na kalupitan ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang kumpol ng dark green na apoy ang bumungad sa kanyang kamay.
Parehong hinayla ng kanyang mga kamay ang apoy at ang madilim na berdeng apoy ay nagbago sa isang kumpol ng berdeng apoy at isang kumpol ng hindi nakikitang apoy. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumiit ang kulay berdeng apoy sa palad ni Xiaoyan. Ang kumpol ng di nakikitang apoy na iyon, gayunpaman, biglang lumaki ng husto. Old Sister Yafei, sabihin sa mga miyembro ng Primer Clan na umatras. Hindi na kailangan ang mga defensive line na ito. Nagulat si Yafei nang marinig niya ang boses na ipinadala mula sa himpapawid. Hindi siya nagdalawang isip habang winawagayway ang kanyang maselang kamay. Ang mga miyembro ng Primer Clan na nagtatanggol sa defensive line ay mabilis na umatras. Sa pag-alis ng mga miyembro ng Primer Clan, ang puting kulay na torrent ay agad na lumusab at nagsimulang sumakop sa karamihan ng manor mula sa lahat ng direksyon. Puff! Isang bahagyang puffang sound ang biglang lumitaw nang ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay mabangis na sumasakop sa manor. Ang mga apoy ay biglang at kakaibang lumabas sa katawan ng isang alagad ng Mystic Cloud Sect na nasa harapan ng puting agos. Kaagad, ang kanyang buong katauhan ay naging isang tumpok ng abo sa isang kisap mata at pumutok. Ang kakaibang apoy na biglang lumitaw ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Gayunpaman, habang gulat ang lahat, paulit-ulit na umalangaw ang maraming mababa, solemne na mga pagsabog. Puff! 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 Kaya naman, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect, na dumagsa sa manor, ay sunod-sunod na naging nasusunog na mga tao sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mga mata na pagmamayari sa loob at labas ng manor. Sa wakas ay naghiwalay sila sa kakaibang paraan. Wala ni isa sa kanila ang nagpalabas ng kaawa-awang sigaw dahil sa nalalapit nilang kamatayan mula sa simula hanggang sa wakas. Ang buong lugar ay mayroon lamang malambot na tunog na ibinubuga mula sa pagputok ng laman. Sa sandaling ito, isang hindi pangkaraniwang malamig na kadiliman ang nananatili sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao.